Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. The children will grow up and bring the joy, the love, the peace, and compassion to the whole world. We only have one planet. We only have one Earth. And I hope that this new generation of children that we have reached out will become millions and billions and bring peace on Earth. Bring peace to humanity. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Zea. Yan, tayo po ay mapapanood ng live sa ating mga partner cable channels at syempre sa mga social media platforms and accounts ng SMNI at sa YouTube channels ng SMNI. Syempre sa Banateros Brothers Facebook pages, tayo rin po ay mapapanood dyan. Kaya mainit po ngayong araw na ito ang eleksyon dyan sa Amerika, Coach Oli. At ano nga ba sa tingin ninyo yung mga magandang may dudulot nito sa bayan? Itong mga eleksyon sa Amerika, itong magiging resulta ng eleksyon sa Amerika. Tingin ninyo? Alam mo, maganda yung klase ng eleksyon nila, no? So kanina pinag-uusapan namin nung kami nasa conference room, wala daw dayaan dyan, no, sa Amerika. Alam mo, marami tayong pwedeng madampot dyan sa ginagawang eleksyon dyan. Ano ba yung sinasabi mo? Per state, di ba?
First State Electoral College ang tawag nila. Maganda rin yan no? Sa sistema. Anyway, marami tayong matututunan sa kanila. Pero pagdating sa election, sa tingin ko marami tayong matututunan. Tama. Pero iwag yung EDCA, ayoko nun. Sana all, no? Sana all, walang dayaan. Hindi, yan nga yung maganda eh. Pero bago natin komentuhan yan, yung muna, no? Nakita naman ninyo, isa pang mainit na issue ngayon dito sa Pilipinas. Ay, oo! Oo, ayan, yung patungkol dyan sa mga ipinamimigay. Nagulat ako sa iyo. Patungkol sa mga ipinamimigay ng administrasyon doon sa mga biktima ng bagyo na nisikat. Ano pa mga nung bagyo na yan? Christine. Oo. Sana all may bagong bahay. Oo nga grabe. Sabi ko nga sa inyo, ibang klase talaga yung standards at saka medyo nagkumalat sa ngayon, social media, yung picture na yung kanilang ayuda ang pinamimigay or yung kanilang pinamimigay ng mga materyales doon sa yung mga nasalanta yung kanilang mga bahay kasi marami mga bahay diyan sa Bicol na nasira dahil diyan sa bagyo. O hindi natin alam kung ano itong kumakalat na picture na parang merong kalahating alam mo, isang buong hinati sa gitna, pinagpatong pati yung plywood, isang buo hinati sa gitna, pinagpatong, tapos kinukutsa dahil nga ang ninipis. Bakit kaya naman ganun? Bakit ganun yung ipinamimigay na baka naubos na yung pera ng gobyerno na supposedly para dyan sa mga disaster response at saka yung mga ganyan biglaang gasto sa tuwing merong mga nangyayaring delubyo sa Pilipinas, parang naubos na, kakabigay nila ng mga ayuda no, Coach Oli? Alam mo, sa totoo, Boss Dada, eto tanong ko na lang kay Marcos, kay BBM, no? Totoo ba yan? Kasi ako talaga, ayoko isipin totoo. Gusto kong isipin fake news. Kasi, grabe, I mean, ganun ang ibinigay. Parang, degrading, ano? Oo, ginawa. Ano tayo, tuta? Binibigay mo doon sa mga nasalanta, ganyan. Parang, alam mo, parang kahit doghouse, parang... Alanganin. Hindi, alanganin. Mas maganda pa yung doghouse nung nung aso ko. So parang, I mean, sobra talaga pang insulto. I am really hoping that this is fake news. Pero kung totoo yung picture na yan, ay grabe na. Grabe na yung ine-expect mong, yung pagtingin mo sa mga Pilipino, parang, hindi ko alam kung doghouse o pang gagawa sila ng bahay ng kalapati. Itong pinakikita natin ngayon sa screen, maayos-ayos pa to, kahit pa paano. Kumpara doon sa yung kumakalat sa social media na parang pira-piraso na yung ipinamimigay. Ako, naniniwala ako na hindi naman siguro ganito kabrutal, kababa ang tingin ng administrasyon sa mga Pilipino. Kasi kung, I think, yung mga nakikisimpatya, they deserve an explanation kung ano ba ito. Kasi grabe talaga. Pinagtatawanan ngayon sa social media ay yung pictures na yun. Yung mga kumakalat ngayon na kapiraso-kapiraso lang, tapos meron lang plastic ng ewan natin kung mga pako ba yun. Pero dapat, alam mo, Boss Dada, i-explain to ni President Marcos nyo. No? Kasi, katulad yan, haka-haka na, ang dami na naglalabas ang pictures. Ayaw nating paniwalaan to Pero kung tatahimik na naman sila dyan at wala na naman. Tapos bigla after 5 days, 7 days, 1 week, bigla siyang lalabas, sasabihin, ito yan, na-overwhelm lang kami. Yung mga ganong klase explanation. Tapos galit pa, no? Oo. Parang, ewan ko, parang hindi siya, sabi nga parang hindi niya gusto makisalamuha sa mga tao kasi iwas siya sa mga pagdating sa mga salitaang ganyan, explanation, hindi niya, detached. Yun ang tingin ko sa kanya, detached. Actually, hinahantay ko din Coach Oli, Master Judea, yung mga, syempre, madaming defenders yan Tinitingnan ko din kung ipagtatanggol ng mga defenders niya, yung kumakalat sa social media ng mga pira-pirasong mga kahoy at saka mga plywood and yero na kumakalat ngayon na picture. Wala akong nakikita Usually, to the rescue kagad yung mga, yung mga vloggers niyan. But until now, wala tayong nakikita na nagtatanggol dito. Pero alam mo, sa akin lang it's about time na huwag siyang tumago sa likod o sa mga palda ng kanyang mga vloggers. Pagka may mga ganito,
Huwag yan ang antayin muna yung mga vloggers mag-explain. Siya na muna, harapin niya. Then saka yung mga vloggers magbibigay ng komentaryo. Dapat ganun eh. Leader eh, di ba? So siya dapat nangunguna. I cannot blame Boss Dada kasi yun yung nangyayari. Hindi, yun ang nakikita natin. Yun nangyayari. Dinidefense siya lagi. Tapos siya tahimik. So, wala. Ikaw, Master Judea. Well, para sa akin, nakakalungkot, no? Kasi, nalagpasan na natin yan eh. Panahon ni Pinoy, noong si Leni Robredo namigay ng pawid. Noong panahon ni Pinoy na sobra-sobra yung budget, tapos yung pinagawang bahay sa Yolanda, yung parang ano lang. Walang mga CR. Ano? Walang CR. Tapos yung mga lawanet lang. Talaga, substandard. Kung ikukumpara mo sa pondo na inilaan para doon. So ngayon, parang bumabalik na naman tayo doon. Kasi napakadami ng pondo natin. Pamigay ng ayuda doon sa mga lugar na mabababa yung mga ratings ninyo. Pero dito sa mga lugar na talagang nangangailangan ng tunay na tulong galing sa gobyerno, ito lang ipapakita nyo. The people need to know, the people need an explanation regarding this. Kasi nakita natin kanina, para sa akin, hindi nga ito lawanit eh. Parang, hindi siya plywood, parang lawanit kasi kumukurba eh. Yung plywood, matigas yan kahit paano, hindi yan kukurba. Yung nakita ko sa picture kanina, kumukurba. So para sa akin, mahinang klase, lawanit. No? At hindi ito ang ganitong klase na gobyerno ang inaasahan namin pagpangalang Marcos. Kasi pinagmamalaki, magaling yung matandang Marcos. Pero ngayon, bakit ganito? Insulto ito sa mga Pilipino. Dahil yung Pilipino, yung mahihirap na Pilipino, kahit paano nangangarap yan ng magandang tirahan. Dumaan tayo dyan eh. Dumaan tayo sa pinakalugmok na bahagi ng ating buhay. At doon, sa sitwasyon na yon, mangangarap ka ng kahit papaano, kahit maliit, pero magandang bahay. Pero ito, inanod na yung bahay mo. Yung bahay mo, simento. Inanod, bibigyan ka ng lawanet, bibigyan ka ng 2 pirasong yero. Ano mararamdaman mo? Imbis na matuwa ka, mamumroblema ka pa eh. Ano yung pako? May pako. Buti sana may pako. Sana samahan nyo ng kahit ano. Kung walang pako, kahit rugby man lang, para pandikit doon sa mga plywood ninyo. At yung rugby daw pag nakakasingkot ng rugby, kasi parang wala kang binigyan ng pagkain. Hindi ko alam kung may nauna na. Pagka nakasingkot ka daw ng rugby, di ka na magugutom. Oo, ayan. Pero ito doon sa mga nasa gobyerno, ganda-gandahan naman natin ng konti. Bigyan naman natin ng kaunting pagpapahalaga yung mga mahihirap. Ang dami nilang pinangako dyan nun. Di ba? Katulad dito, nung eleksyon, pangako na pangako, gagawin natin to, gagawin ng ganyan. Tapos eto ngayon, real time na nangangailangan ng tulong, ganyan tulong ang binabibigay ninyo. Medyo lawak-lawakan, taasan natin ang standard. Huwag nating ipamukha sa mahihirap na mahirap sila. Ito for example, marami dyan, yung mga close ban, yung mga container bans. Mas maganda pa yun, pamigay nyo eh. Lagyan nyo ng pinto, lagyan nyo ng bintana. Kahit yun, 20 years, 50 years, kahit daanan-daanan ng bagyo, di masisira yun. Baka doon, matuwa pa ang mga tao sa inyo. Alam nyo, di nyo natatanong. Hindi nyo maluloko to si Master Judea dahil karpintero to eh. Yun. Sa Banateros silang dalawa ni Jay Guevara. Jay Guevara yan ang sideline. Akalain mo yun. Oo, nagkakarpintero. Kaya alam nito. Pero tama siya, yung container naisip mo pa yun. Container van? Okay yun. Mas maganda pa yung tarpaulin nila eh. Mas nakaisip pa to. Mas marami pa yung tarpaulin nila kaysa doon sa pinamimigay nila eh. Yes. Ito nga. Parang puros lahat, nangangampanya eh. Nangako sila, Master Judea, ng 1 million na pabahay sa Pilipino na hindi pa nila namimit hanggang ngayon. 1 million per year 3 taon na hindi pa nila namimit yung 1 million na yun. Baka 100,000 wala pa. Supposedly sa pangatlong taon dapat 3 million na pabahay na kagad yan. Pero hindi pa nila namimit kasi kulang daw yung budget. Tapos, pabahay o doghouse? Ayun na nga, ang panangako nila nung kampanya, pabahay. Pero ngayon, kailangan ng tao ng talagang bahay dahil nasira yung kanilang mga tahanan. Ganito naman yung mga pinamimigay. Well, siguro, ano lang to, baka temporary shelter. Pero kung temporary shelter, bakit hindi na lang tayo mag-allocate ng mga, halimbawa, eskwelahan, na doon muna sila, pansamantala, habang hindi pa nagagawa yung mga bahay nila. Correct. Kesa naman ganito, di ba? Parang sobrang
hampas lupa at patay gutom naman ang tingin natin sa mga kapwa natin Pilipino. Medyo, akala ko ba, gumaganda na estado ng buhay natin. Lagi niyong pinagyayabang na gumaganda na estado ng buhay, gumaganda na ekonomiya, nagiging okay na yung Pilipinas. Ba't ganito? Nung panahon ni PRD, hindi siya namimigay ng mga ganyan. Correct. Pag namigay ka sa nangangailangan, itodo mo na. Itodo mo na. Bahay na. Patulugin mo na lang sila doon. Oo. Hindi yung ganito. Nung una, si Pinoy, gumawa nga ng bahay, pero walang hiya naman. Substandard. Talagang baka matetanong ka pa dun sa bahay. Parang insulto kasi. Insulto talaga. Insulto yung ano. So parang pagtsagaan nyo na yan, yan lang nakayanan namin. Parang ganun eh. Oo. Kaya nga lagi kong naalala yung sinabi sa atin ni PRRD na dapat ang ilalagay natin sa gobyerno yung may pinagdaanan na talaga yung hirap, pinagdaanan ng sitwasyon ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi yun, ramdam nila kung ano yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Eto kasi mga to, hindi naman to dumaan sa paghihirap. Kaya wala silang alam kung paano ipapamper o paano pasasayahin yung mahihirap. Akala nila, pag binigyan mo ng ayuda, binigyan mo kaunting halaga, okay na. Pero tayo na mahihirap, lalo na yung mga mahihirap pa natin mga kababayan, yan, nag-aasam din yan na kahit papaano masarap na pagkain, magandang bahay. Bibigyan din na naman natin eh. Nasa atin yung ano eh. Nasa atin, kumbaga nasa atin yung pinaka-bangko. Sa atin manggagaling yung pondo ng gobyerno. Itodo na natin para naman kahit papaano, lugmok na yung mga kababayan natin. Pasayahin naman natin, pangitiin natin. Eh, sinong mangingiti dyan? Sabi ko nga kanina sa vlog ko bahay ng kalapate yung magagawa dyan. Dito mo malalaman, wala talagang alam, wala pang puso. Mantakin mo, magbibigay ka ng materialis na gano'n. Alam mo ba kung kaya nilang itayo yun? Yun na nga. So, ang problema nun, yung pinagbigyan mo, yun pa magtatayo nun, problemado na, mamaya, hindi naman marunong yun. Magbabayad Mabagsakan pa sila. Tsaka magbabayad pa sila. Mag-iba pa yung mga pinagagagawa nila. Yun ang problema, hindi natin kasi iniisip yung mga ganyan. Dapat lagi tayong 2 steps ahead. Ika nga, dapat Advance lahat, lagi. natin, saklaw natin. Dapat handang-handa na tayo dyan eh. Kasi hindi lang naman tayo binagyo ngayon eh. Yung sinasabi ninyo na ngayon lang nangyari sa history ng Pilipinas, yung siguro yung ganito karaming baha dyan sa probinsya na yan. Pero dapat, ang tinitingnan din natin, bakit bumaha dyan sa probinsya na yan ng ganong kalala? Tapos, putik. Climate change na mas sinisisi. Hindi, dapat ang sisihin natin, bakit nasira yung mga, kasi ang sinasabi niya, may flood control system, pero nasira. Bakit nasira yung flood control system? Alam mo lang bakit. It is supposed to be, weatherproof yan eh, hindi ba? Dapat hindi yan nawawarak. Dapat yan, matibay yan. Pero sa mga nakikita nating images, ang ninipis ng semento, ang lalayo ng agwat ng mga bakal. Yung iba, halos wala pang mga bakal. Kaya talagang dito mo malalaman, kung ako ang presidente, siguro ang gagawin ko is, iimbestigahan ko kung kanino mga proyekto itong mga nasirang flood control system projects na ito, tapos papanagutin natin kung sino yung may mga gawa nito. At kung kaninong project ito, sinong congressman ang nagpondo nito, sinong mayor ang nagpondo nito, ganun. Diba? Yun talaga, hindi yung isisisi mo sa climate change, isisisi mo sa sa bagyo, isisisi mo sa baha. Dapat ang sisihin natin yung gumawa ng mga sumablay na mga flood control system projects or yung mga dike, yung mga floodways na mga nagbara, dapat yan ang sinisisi natin. Alam mo yung sinabi ni Boss Dada na laging handa, dapat laging handa. Alam mo kung sino pa sinisi nila? Sinisi nung magkapatid. Itong Pag-asa. Na dapat daw nag-a-announce ng maaga. So, kita nyo, yan ang leader. Diba? So, palpak yung ginawa nilang flood control project, ituro sa iba, ikaw, kasalanan yan, kasalanan niya, kasalanan. Halatang-halata, yung magkapatid, yun ang ginawa eh. Ito ang kaibahan ni PRD. Si PRD is always yung, kumbaga, taking yung full ownership and responsibility nung problema. Hindi naninisi, hindi naghahanap ng kung sino yung sisisihin. Yan ang leader. Ganyan ang talagang leader. So dito sa nakikita natin ngayon, mukhang itong presidente talaga natin ngayon, wala. Hindi alam talaga yung pagiging leader. Mukhang naniniwala na talaga ako kay Inday Sara. Doon sa sinabi niyang hindi yata talaga marunong magpresidente ito. Nakikita naman natin, Boss Dada, kasi parang wala talagang sense of responsibility. Kasi, tinan mo, nagtanong, nung bumagyo, anong gagawin natin? So, ibig sabihin, wala talaga, hindi niya alam yung responsibilidad bilang isang presidente. Si PRRD, di ba?
nung nanalo si PRRD, si Pinoy na napakaraming ginawa kapalpakan, yung sa 44, yung mga pabahay sa Yolanda. Kung tutuusin, si PRRD have all the rights para habulin si Pinoy noong panahon na yon, di ba? Kasi maraming kapalpakan, maraming nawaldas na pera ng gobyerno. Pero si PRRD, since siya ay may sense of responsibility, hindi na niya binalikan si Pinoy. Gumawa siya ng paraan para ayusin yung problema na idinulot ng mga nakaraang administrasyon. Pero ito ngayon, pagka medyo kumontra ka, nako po, yari ka. Yes, hindi yan ang politika ng mga Duterte. Bakit ba natin Turo ng turo. Kasalanan mo. Tama. Lahat kasalanan nyo. Ako tama. Parang ganun eh. Ganun ang lumalabas. But anyways, bakit ba natin pinag-uusapan to? Itong mga issues na to. Malapit na kasing eleksyon. Sa 2025, meron na tayong eleksyon. And siguro naman natuto na tayo sa aral ng 2022 elections. Nagkaroon na tayo ng aral noong 2016 elections, tumama tayo, pero ngayon, mukhang talo tayo. Kaya meron tayong pagkakataon para itama. Yun ang kagandahan kasi every 3 years, every 6 years, meron tayong demokrasya, meron tayong eleksyon na meron tayong kapangyarihan para maglagay ng tama. So ina-advocate ng Banateros Brothers na sana maglagay tayo ng mga tamang leaders kasi kapag katamang leader ang nilagay natin dyan, walang magre-reklamo. Yes. Walang magre-reklamo. At sigurado tayo na sa tuwing may problema tayo at tumakbo tayo sa kanila, talagang matutulungan nila tayo. Kasi sila nga yung tamang para sa mga posisyon nila. At pagkano pag nakapili na tayo, halimbawa, mga nakaupo natin dyan, mga matitinong leader, talagang magpapangulo sa bansa natin, ako titigil na ako ng political vlogging. Oo, magmo-motovlog na lang ako. Ipapakita ko ngayon yung mga nagagawa nila. O ito yung project ni ganito, ni ganyan. Tapos papakita ko yung ganda ng buong Pilipinas. Master Judeo, kung marami nagagawang maganda administrasyon, tayo mismo eh. Kasi pag tama, palakpakan. Pag mali pa natin, pwede naman natin ipakita eh. Lalong-lalo na dito sa show natin. Kaya lang, wala talaga eh. Alam mo, Dada, for some time, sinubukan ko yan. Yung hanapan ko ng kapuri-puri at palakpakan yung parang ma-high blood ako kasi ang tagal ko naghahanap, wala ako mahanap. Pupurihin ko yung gobyerno. Gustuhin man natin. Ang hirap talaga. Gustuhin man natin. Ako, ginawa ko rin yan for some time. May mga nakikita rin naman ako maganda, in fairness. Hindi nga lang consistent. I mean, too little, parang... Pero yung mga nakikita natin maganda, hindi nagbibigay ng malaking impact sa kabuhayan at welfare ng mga Pilipino. Pero pag maganda, palakpakan pa rin. Ginagawa pa rin naman natin yan. Maganda yan. Example, namigay sila ng pang-construct ng bahay. Maganda yun. Pero pag tinignan mo, parang pangit. Parang insulto. Ano ba yung binigay? Kaya hindi ko mapuri. Feeling ko kasi Duterte yan. Ano yan? Bakit? Ayoko niyan. Baka magalit talaga yun. Magagalit talaga yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, nagpunta ng Boracay, nakita niyo yung napakalaki niyang pangalan. Welcome, PRD. Maraming salamat, PRD. Sabi niyo, tanggalin niyo. Hindi ko naman pera yan. Pera niyo yan eh. Yung cheque, di ba? Yung checking malaki. Ganun din. Ayoko niyan. Don't do it during my time. Not in my time. Ganun siya eh. Tsaka ganito si PRRD, ay, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Ikaw muna. Pero, meron tayong guest, Boss Dada. Yes, sabi ko nga, kaya natin pinag-uusapan to kasi may eleksyon tayo sa Mayo, pero meron pong nagaganap na eleksyon ngayon sa Amerika. At ipapaliwanag po natin ng ating kasamahan dyan sa Amerika ni Paulo Calzado, SMNI USA correspondent, patungkol sa mga nagaganap dyan at yung sistema ng botohan dyan. Maraming mga katanungan yung mga kababayan natin kung ano ang sistema ng botohan dyan, kung paano nagbibilangan, meron bang mga dayaan dyan. Sir Paulo Calzado, magandang umaga. Calzo. Paulo Calzo, magandang umaga sa iyo dyan sa Houston at magandang gabi naman dito sa Makati. Magandang umaga mula dito sa SMNI Studios sa Houston, Texas. Mag-aalas 7 na ng umaga dito at ang mga mamamayan dito sa Estados Unidos ay naghahanda na, tumutungo na sa mga voting precincts upang makilahok sa saysayang kaganapan dito sa US at ito ay walang iba kundi ang US presidential elections. Magandang gabi din dyan sa Pilipinas. Ko po. Masasabi po ba natin na itong inyong eleksyon ngayon ang isa sa pinaka-ina-anticipate sa lahat ng mga elections?
Kasi ang dami mga kasi, nangyari, di ba? Kampanyahan, ang dami nangyari. Meron pang si Donald Trump, tinaray pang i-assassinate. Tapos supposedly, si Joe Biden, pinalitan pa. Biglang nag-back out, pinalitan nito ni Kamala Harris. Oh, exciting. Exciting ito ay isa sa pinaka-exciting na campaign sa both parties, Republican and Democratic. Totoo yun. There was an assassination attempt, in fact, twice kay President Trump. Twice, ano? Tapos, twice. Then, when pag-start ng kampanya, biglang tumaas ang numbers ni President Trump. Dahil, siguro ayaw ng tao kay Joe Biden. Ngunit nung pumalit si Kamala, tumaas na naman ang numbers nila sa mga Democrats. Ngayon, pantay na sila. Among the states, 50 states, 7 lang ang tinatawag nilang swing states. Itong swing states na ito, ang tawag dito is hindi sila decided kung Democrat sila o Republican. So, yan ang pinag-aawayan nila. Oo, pero aside from these swing states, Sir Paulo, masasabi mo yung pinaghatiang mga states na itong si Kamala Harris and Donald Trump, sino ang sa tingin mong lamang? Yes. Pantay sila. Pantay talaga. Pantay sila. Exactly, pantay sila. Kaya matindi ang labanan sa 7. So 7 states lang ang magde-decide sa election. Si Kamala, although mas konti ang mga states na sumusuporta sa kanya, ngunit malalaking states naman ito, yung tinatawag na super states. Si Donald Trump naman, madaming states ang nakuha niya, but maliliit ang electoral votes nila. So pantay silang dalawa. Kaya exciting. So, Sir Paulo, pakipaliwanag, paki-explain natin sa ating mga tagapanood ngayon na hindi alam yung sistema ng botohan dyan. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, ang sistema ng botohan, boboto ako, tapos bibilangin yung boto ko as 1. So dito, parang accumulation ng lahat ng boto, yung sinong pinakamaraming boto, siya yung mananalo. Ganun Pero dyan sa Amerika, merong 270 electoral college votes para manalo yung isang kandidato, isang presidente. Yun yung total, tama ba? Paki-explain nga sa mga tagapanood natin ngayon, Sir Paulo, kung paano yung sistema dyan para sa susunod, alam na nila kung ano ang istorya ng politika dyan sa Amerika. Kakaiba talaga ang proseso dito. I think ito ang pinaka-unique sa lahat ng halalan sa buong mundo. In fact, hindi 270, 538 electoral votes kabuuan. If a candidate will get 270 votes, sure win siya. Okay. Kaya ang hinahanap nila, both candidates, na makakuha sila ng 270 votes. Panalo na yan, sure na yan. Ang sistema dito sa US, kakaiba talaga dahil hindi ito popular vote. Let us take the example of the 2000 presidential elections between George W. Bush and Al Gore. So si Al Gore nakakuha siya ng mas malaking boto kaysa kay Bush. Ngunit ang nanalo as president si George W. Bush dahil sa electoral votes. Ang electoral votes dito, ina-assign yan depende sa laki ng state. So California, which has the most number of population, has also the most number of electoral votes. I think 55 sila. They have 55 electoral votes. While ang mga maliliit na mga estado, katulad ng Vermont, katulad ng Maryland, 3 lang na-assign sa kanila. Ginawa nila ito dahil may mga states talaga katulad ng California,
Texas, Florida, that have more population than the smaller states. So kung popular vote ang gagamitin nila, ang mananalo lang ang galing sa mga malalaking states. So hindi siya pantay. So ang ginawa nila, nag-assign sila ng electoral votes. Ang tawag nila dito is electoral college. Then the people, they will vote kung anong napili nila, at ang hindi pa yan ang final kung sino ang manalo. Halimbawa yung electors ang tawag nila that were nominated, they are pinipili sila according to the process as estado. So there's no yung general way of choosing sa mga tinatawag nilang electors. Pag dumating na ang boto, halimbawa si California, mas malaki si Donald Trump, kahit isang boto lang, the whole 55 electoral votes pupunta sa kanya. Okay? Halimbawa si Kamala, nanalo siya sa Washington DC. 3 lang ang electoral votes dyan. So 3 lang makukuha niya. So in the end of the day, on December, ang lahat ng electors, they will go to their respective Senate yata yun. They will go to their respective mga state capitals. Pupunta sila sa mga state capitals. Tapos ikakast nila ang vote. Then yung lahat ng boto from the electors, there will be a joint session of the Congress. Doon na naman ide-declare ang winner. Doon bibilangin. Tapos doon ide-declare ang winner. So yung mga states, usually ang lahat ng almost all states, they employ what they call the winner-take-all system, meaning the candidates who wins the majority of the popular vote in that state receives all of its electoral votes. So no matter isa lang ang lamang or 500 ang lamang or thousands ang lamang, lahat ng boto pupunta sa kanila except 2 states. No, yung 2 states na ito, Maine and Nebraska, they split according to the volume of votes na makukuha ng kandidato. So, yan ang sistema dito. Ang maganda dito is it will prevent yung isang state na makapanalo na siya lang. At nababalanse yung population, yung most populous state, and less populous states. They all have a chance. So, yung sir, kandidato naman... Matanong ko lang kasi medyo hindi ko masyadong narinig eh. Yung election, malalaman pa kung kailan yung resulta or kung sino mananalo, sa December pa? Or agad-agad? Sa December pa. Sa December. Sa December pa. Yes, but kasi alam na ng mga analyst kung ilan electoral votes per state. So, i-announce naman yan ng mga officials dito kung sino ang nanalo per state. So, they now can predict kung sino talaga ang magiging presidente. Okay. But the official... Pero, sir, the official accounting, yes. Sir, bakit ganun katagal? Para mas matagal pa kaysa sa atin, ano? Anong purpose nun? Hindi, yung final, yung ano lang yung Coach Oli, parang lumalabas yung yung pag-a-announce lang. Pero early on, pwede na lang i-predict according dun sa mga nakikita nila kung kanino napunta tong state na to. Pero yung pinaka-legal, declaration. Ano ba tawag dun? Nakalimutan ko kung ano yung term eh. Pero katulad din dito sa atin, di ba? Parang may nananalo na, pero yung announcement kung sino talaga yung nanalo. Pero medyo dikit eh. Pero mas mabilis. Bakit ganito katagal?
May checks and balances din sila eh. May double checking din sila. Aray. Na ginagawa. Ang sakit naman nun. Para sa atin, wala. No? Walang double checking. Parang dito bilis, wala eh. No? Basta ano. Pero sir, matanong ko, yung wala bang dayaan din dyan? Oh, katulad dito, sir, kasi dito di ba alanganin yung mga alanganin yung mga Pilipino gawa ng halimbawa yung Smartmatic, yung issue sa Smartmatic, yung dagdag bawas, di ba yung sa server, pinapalitan ng mga ng mga characters tapos nag-accumulate na ng boto dito sa diyan ba hindi ganon? Hindi ba uso diyan? Malabo. Hindi uso dito kasi it's per state ang bilangan kasi. So per state, hindi yata mabibili ang all 50 states ng isang kandidato. Diba? So it's not practiced yung ganun. May mga checks and balances sila. Kasi itong ginawa nilang electoral college, this is a blend of democratic representation and federalism. So, democratic representation because yung mga tao makakapili sa gusto nila. Federalism because it balances yung pinakamadaming population sa isang state at pinakakonti. So, everybody has a chance. All states have a chance. Kaya, I don't think kaya nilang idayain yung sistema na ganyan. Hindi katulad sa atin, I heard na may nabili na daw ng mga seats. Oo, parang gano'n eh. May mga ganyan din tayo naririnig na may mga nagsasabi pa nga na di umano yan daw Comelec, katulad sa mga party list system, bilihan na daw kagad ng seats, parang gano'n, bilihan na kagad ng slot. May mga ganong may mga ganong bali-balita eh, pero alam naman natin na Comelec will deny it, and lagi naman sinasabi ng Comelec na matindi yung kanilang pag-safeguard sa mga boto ng mamamayang Pilipino. Pero napakaganda sana kung ganito sa atin, Diyan ba, sir, walang yung mga last minute na mga nangangampanya katulad dito, yung tinatawag nilang gapangan-gapangan. Yung nagbabahay-bahay. Walang gapangan, but last minute na kampanya. In fact, si Donald Trump hanggang kagabi nangangampanya pa. Doon siya sa Pennsylvania kasi ang Pennsylvania is one of those na tinatawag na swing states. At siya din among the 7 swing states, siya din ang Pennsylvania I think it has 19 electoral votes. 19. So it is among the 7 swing states, it has the most votes. So both si Kamala and Trump, doon sila nag last day. Sir, ito yung mga swing states, no? Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona. Ilan yung mga electoral votes nila dito? Para malaman lang. Overall nasa 93 votes. 93? Malaki-laki. 93 votes. 93. All in all. Yeah, so yan ang pinaglalabanan nila ngayon. Parang Cebu no? Pag dito sa Pilipinas. Malaki. Pero alam mo, medyo pag iniisip ko, meron tayong pwedeng matutunan dito. Kasi maganda na lahat ng lugar na bibigyan ng boses. Kasi minsan may mga problema sa mga eleksyon natin na yung iba nag-aalaga ng mga Kunwari, dito sa lugar namin mag-aalaga kami ng buhaya. Hindi na pwedeng pwedeng diktahan dyan. Tira kayo dyan, mag-squat kayo dyan, ayuda rito. Flying voters. Baba kayo dito, dyan. Tapos yan, alagaan. So, ito, sa ganitong klase, electoral votes, ang binibilang, mami-minimize. O baka mawala pa nga yung mga ganito na electoral college votes. Electoral college votes. Kinukonsinti ng mga politiko. Maganda to, kaya nga sinusulong nila Coach Oli, Sir Pao and Master Julia. Kaya sinusulong nila yung federalismo sa Pilipinas Isa to sa babaguhin. Pagka naging federal tayo, magiging ganito na yung sistema ng botohan natin. Kasi talagang sa ngayon, katulad ng sinasabi ni Sir Paulo na
ano daw, yung popular votes dito sa Pilipinas. Kung sino sikat, siya mananalo. Siya yung mananalo. Pero siguro wag muna Sino may natin pera. baguhin ngayon. Ako, pabor ako sa ganyan, babaguhin. Pero wag muna kasi medyo wala akong tiwala hanggang 2028. Delikado, baka masingitan tayo. Baka masingitan. Pero, baka... Sir Paulo, meron tanong po yung ating mga viewers dito. Yung Filipino community ba, dyan sa mga Filipino community sa Amerika or mga Pinoy, sino daw ang manok nila? Depende sa states. So, California, pinakamadaming Filipinos living in the United States nasa California. California is a democratic bulwark. So, madaming Filipino doon. Yes. While Texas, dito sa amin, Republican ito. So, yung mga Filipinos dito, Trump all the way. Pero madami akong mga mga tagapanood ng mga taga-California. They are all rooting for Donald Trump. Kasi sinasabi nga nila na kapag si Donald Trump daw, pauuwiin yan yung mga sundalo na dineploy sa ibang bansa. Alam naman natin, meron tayong ilang EDCA sites dito. So, they're hoping na kapag nanalo daw si Donald Trump, baka yung mga EDCA sites dito, mawala. Ano bang opinion nyo doon, sir? Sa tingin nyo, posible ba yun? Kasi ang isa sa mga campaigning rallies ni Trump, lagi niyang sinasabi that he wants to strengthen the economy. And nagtitipid siya sa gastusin especially in the military side. He wants to stop the Ukraine war. He wants to stop supporting Israel militarily. He wants to even let NATO countries spend more on their defense than the US. Sa ngayon kasi, the United States is spending more on defense of the NATO countries, which ayaw ni Trump. Dito naman kung nagtitipid talaga siya, because ang kanyang policy is US first. America first. Yan ang gusto niya. Sa Pilipinas, in our side, kung magtitipid siya, malamang tatanggalin niya yung suporta doon. Hindi naman siguro lahat ng suporta, but a big chunk. Kasi isipin nyo, re-election sa kanya. He only has 4 years na 4 lang na taon ang available sa kanya na gagawin niyang lahat niyang pinapromise niya. So, he will do it drastically. He will do it yung sinasabi niyang paalisin niya ang lahat ng illegal dito sa US. That's gonna be he's promising that it has never been seen before yung ganun na pagpaalis niya sa mga illegal immigrants. He's gonna seal the borders. He's gonna bring back jobs dito sa US. So actually, if Trump wins, may negative din sa atin . Kasi if Trump wins and he wants to bring back the jobs dito sa US, ang unang maapektahan yung BPOs, yung call centers. Kasi ang call centers are getting jobs away from, Americans, from the Americans. Kaya, maapektuhan din tayo. So, ang sa atin, ekonomiya. Yun ang pwedeng maapektuhan sa atin. Kasi talagang pinaghirapan yan. Para makuha yung BPO industry na yan. Pinaghirapan yan ni Pangulong Gloria Arroyo noong panahon niya. Siya ang nagpasok niyan dito sa Pilipinas . At big chunk talaga yan din ang nagsalba sa atin nung pandemic. Yung mga BPO companies na yan. Kasi sarado yung mga businesses, pero itong mga BPO companies na dire-diretso sa work from home. Yes, yung nag-work from home sila, mga services na na nire-require sa mga Pilipino. At saka pasok na pasok talaga yung skill set ng mga Pilipino sa BPO industry dahil
magaling tayo mag-Ingles. No? Correct. Oo. Sample. Yes. Sample Ayan, nga. si Master Judea. Ako galing ako sa call center. Pulok ako ng call center. But anyway, ang problema po, ang problema kasi, I'm sorry, no. Ang problema kasi, Bongbong Marcos did not diversify. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. He was pursuing an independent economic policy. He was being friends to China. He was being friends to other countries. Ito si Pangulo natin, I don't think he has a plan for the economy or if Donald Trump will win. Hindi niya yata nakikita yan. Wala talaga siyang plano. Kahit alis. Wala talaga. Tsaka talaga dependent talaga sila sa Amerika. So kapag nanalo si si Donald Trump, medyo talagang magdedelikado tayo kasi sa nakikita natin, it seems to us na parang meron talagang hand yung Amerika sa pagpapatakbo ng gobyerno natin. Yes. And if Donald Trump wins, parang magbabago. 316. Yan. No? Pero para sa akin naman, no, mga Sir Paulo at mga Banateros, mga brothers, kung ako Pilipino, iisip ko, halimbawa, bibigyan ako ng pagkakataon na bumoto sa Amerika, mamili. Ako pipiliin ko kung ano ba maidudulot nito sa bansa natin. Katulad na sinabi ni Sir Paulo kanina, may epekto rin sa atin katulad ng pagkakawala ng mga BPO dito sa Pilipinas. Pero kaya natin yan, survivor tayo eh. Survivor tayo. Pero mas pipiliin ko na mawalan ng trabaho kasi mas mawalan buhay. Yes, kasi gera eh. Kasi ayoko ng gera eh. Yes. So, si Trump, anti-war to si Trump eh. Kasi makakasurvive tayo eh. Ngayon pa nga lang, medyo mahirap ang buhay. Nakakasurvive tayo. So, ibig ko lang sabihin, mas pahahalagahan ko yung buhay kaysa doon sa kukunin nilang mga trabaho dito sa ating bansa. Kasi yung gobyerno naman, makakapag-create yan. Kung marunong ang gobyerno, makakapag-create sila ng trabaho para mabigyan ng trabaho yung ating mga babayan. Resourceful naman tayo. Tama. So maganda yan. And it depends upon our leader, no? It depends upon our leader. Trump, if you put Trump against our president, I think ibubuldos ni Trump yung presidente natin. Hindi siya makakapag-insist sa yung natin, yung interest natin. Unlike the former president, I think in leadership, he can push an independent policy or else not necessarily talagang independent policy, but he can push to President Trump na huwag mo naman gawin yan or di ba maapektuhan yun yung relasyon natin. He can do that. But I don't think that this president here of ours can do that. Wala, hindi nga alam. So it depends also on the Diyan pa kaya? But anyways, maraming salamat. Sir Paulo, sa iyong time, alam namin na ikaw ay boboto pa. Tama? Pero itong advance voting, sino pa ba ang eligible dito sa advance voting at bakit nagkakaroon ng advance voting bago kita bitawan? Yeah, ang advance voting, eligible lahat ng American citizens, no? 18 and above, just show your ID, makakaboto ka na. Wala nang process na kailangan mag-register pa. No, you just show your ID na you are show up in the polling precinct, then makakaboto ka. Ginawa nilang early votes so that hindi masyadong dagsa today. And as of yesterday, 80 million na ang nakaboto sa advance voting. So that's almost half of the total voting population of the United States. So talagang magandang sistema dito. Nakakapag early voting sila because there is no instance of yung sinasabi niyo kanina, yung mai-impluwensyahan ang boto. Okay. Magbi-break muna tayo pero makakasama pa rin natin si Sir Paulo Calzo. Wag po kayong aalis, babalik po ang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Sabi nga nila, di ba? You will know them by their love. Yun ang sinabi sa Biblia. It's not on how good you are in quoting the scripture. It's giving love. Grabe, hindi talaga hindi talaga kasya yung words eh. Kung paano natin i-express yung ating na-experience. Mismo wala akong masabi. Kita ko kasi yung pagiging generous. Alam mo, madali kasi magsalita ng Diyos eh. Pero pagdating sa pera, pagdating sa pagiging generous, yung pagtulong sa iba, hindi biro yun. Maraming bagsak dyan. Maraming bagsak. Kaya ako nakikita ko yung pagiging generous niya. Hindi sa salita eh. Sa lakad. Bilib ako. Hindi dakda. Nakita mo sa gawa. In one word, authentic. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At nagbabalik ang Banatero sa SMNI. Kasama pa rin natin via Zoom si Paulo Calzo ng SMNI USA, Houston actually. O yan. So sir, meron kaming napag-usapan offline. Yung syempre alam naman natin na yung mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay nabuhay ngayon lang. Ngayong administrasyon lang na ito at administrasyon din ng ni Joe Biden. So, ang tanong, kung halimbawa mananalo si Kamala Harris or si Donald Trump, sino kaya? Sino kaya ang sa tingin ninyong talagang lilitis ng tama, administrasyon na lilitis ng tama dito sa mga gawa-gawang kaso kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Amerika? Definitely, if Kamala will win, tuloy ang kung anong ginagawa nila ng mga yung ginagawa nila against panggigipit against KOJC, against Pastor, no? Hopefully, kung manalo si Trump, because he has also undergone yung panggigipit sa kanya. He has been accused, he has been sexually yung mga sex crimes, he was accused also of that. He was imprisoned also twice. They tried to assassinate him, they tried to remove him, lahat ginawa sa kanya. So hopefully, he will see to that, titingnan niya yung judicial system, bakit nakakalusot ang ganyan. Definitely he will do that. Yeah. Hopefully, kasi, these false accusations against KOJC, against Pastor. 2019 pa yan nag-start dito eh. So, 2018 I mean. So, hopefully, may pagbabago talaga. Anyway, ang iba naman na-dismiss na eh. So, konti na lang. Yun nga sir, ang actually naisip ko kasi nga parang nakikita ko na parang minamadali nila. Kasi meron ng dalawang plea deals na nag-push through. So, feeling ko, sa akin lang, siguro dahil magkaka-eleksyon na, mapapalit na ng administration, siguro kaya inaano na nila to, minamadali na nila. At pinupush na nila yung mga plea deals doon sa mga akusado dyan sa Amerika. Exciting yan. Ako, parang naiisip ko na kung sakaling mananalo si Trump, yung EDCA mawala. Tapos, kasi sali tayo ng sali sa gera na hindi naman natin gera. At ipapahamak natin yung mga sundalo natin. Buhay ng Pilipino, samantalang sila nandun sa opisina nila, naka-aircon. No? Pag ito nagkataon, maganda.
Sa tingin ko maganda tong kalalabasan nito sa Pilipinas kasi hindi ayaw, sabi nga ayaw ng Amerika sa gera, mas lalong ayaw nila makisali doon sa hindi naman dapat sila kasali. Sali ng sali to tayo tapos tayo ang binabala. Pati nga dyan, nauso nga yung bombahan ng tubig dyan sa water gun dyan sa WPS na alam naman natin, ito'y pinapalaki lang ang istorya dyan. Para, again, ididikit nila sa Duterte. No? Marami silang pinagtatakpan na kakulangan, so binubuhay nila yung mga ganyang kaso. Same thing with Pastor Kibuloy. O, kaya exciting and hopefully, manaig ang hustisya. Ngayong dyan sa At alam naman natin, hindi yan katulad ng Pilipinas na may dayaan. Pero si Donald Trump, Sir Paulo, siya May siya parang mas okay ang relationship niya with Russia and with China compared doon sa administration ni Biden Yes, ang administration ni Biden walang ibang ginagawa kundi warmongering. Example, dito lang dyan sa China, they're pushing they're pushing na i-isolate si China or talunin si China. So lahat ng policies nila, if Kamala will win, ipapatuloy nila yan. Yung EDCA dyan, yung closer military ties, and what will happen if there's a hot war that will happen? Siyempre, talo tayo kasi napakalapit natin sa China. So, tama yun. A win for Trump will ultimately will be advantageous for us. Ease the tension, withdraw the bases, because Trump will really, magtitipid talaga siya. Ayaw niya magastos. Yes. Kung magtitipid siya, he wants to na yung America first kasi wala na siyang second term ulit. So he has nothing to lose. Yeah. Wala na siyang pakialam kung may masaktan ba dyan o wala. Basta yung policies niya, yung campaign agenda niya, he will push it. Dahil wala na siyang re-election, Wala na siyang re-election. So he does not concern himself with donors or what the people will think. Basta ito yung agenda niya. Tsaka sinabi din niya yan, Sir Paulo, na if matatalo siya ngayon, never na daw siyang tatakbo. Sabi niya yata, di ba? Gusto ko yung narinig ko doon, sabi niya, America first. Sana si BBM, ganyan din, Filipino first. America first din naman siya. America first din naman. Ang bihira. America first pa din naman siya. Kasi yun pa rin naman yun pa rin naman pero kinandidato ni kinandidato ni PRRD yan si Donald Trump kasi alam naman natin medyo maganda ang relasyon nilang dalawa. Kasi kung yung presidente natin ngayon habol ng habol sa Amerika, itong presidente natin doon, si PRD, sabi nga niya, wala akong pakialam, ayaw kong pumunta dyan sa Amerika. Siya ang pinupuntahan dito, siya ang tinatawagan ng mga world leaders, But anyway, in fact, he never, President Duterte never visited the US. Correct me if I'm wrong, no? He never visited here. Hindi po, parang wala po. There's no... Wala. Samantalang si Presidente Marcos nakadalawa na. Hindi, unang pa lang. First month, second month. Nag-New York. Nagbatingaw yun sa New York sa New York Stock Exchange nagbatingaw yun. Tapos susunod na punta niya, hindi ko na alam kung saan. Pero ang dami kasi, kaya hindi nyo na malaman. Anong oras na po dyan, sir? Sir Paulo? 7:15 a.m. Yung mga reporters natin, naka-deploy na din sila sa New York, sa LA, Chicago, sa Nashville, and we also have San Francisco, and dito din sa Houston. May Houston din tayo, may Washington DC also. Okay. So anong oras po matatapos yung botohan dyan, Sir Paulo? Alas 7, alas 10. Anong oras matatapos yung botohan? Depende. Ang ibang states, 6 p.m. tapos na sila, ang iba 7 p.m.
Meron din, mga nakita ko na magtatapos ng alas 10 eh. O nakikita ko dito sa internet. Yan lang yan. Kasimula na eh. Pero dito kasi, Sir Paulo, pumupunta tayo sa mga elementary school, high school, di ba? Pumupunta tayo sa mga eskwelahan para bumoto. Ako nga, hirap na hirap nga ako dyan dahil yung tawag dyan, voting presinto ko, sa elementary, grade 3. Ay, hindi ka kasya doon sa bangko? Oo, yung upuan ko, yung mga may mga armchair na hindi ako magkasya. Ganun kasi ang sistema dito. Diyan ba? Saan bumoboto mga tao? Pumupunta sila sa mga presinto nila? Polling precincts pa din. Ang iba sa city halls, ang iba sa may mall din, ang iba sa schools also. They also have, especially colleges, nakaboto. May mail-in option din sila. They can mail their ballot. Grabe, no? Walang dayaan, no? Wala talagang dayaan. Samantalang dito, yung ballot box, nakakabarilan pa dahil dyan. Yun. Pero dyan, mantakin mo, may lakas ng loob ka na email mo yung boto mo. Ibig sabihin, talaga walang makikialam sa boto mo. But anyway, Sir Pao, kanina, naitanong ko kung anong oras matatapos ang botohan para manawagan na rin siguro tayo sa ating mga kababayan na dyan sa Amerika, all over America, na siguro, may pagkakataon pa tayo na manawagan sa ating mga kababayan na iboto yung magiging presidente na magbibigay ng magandang resulta para sa Pilipinas. Di ba? Alam naman nila yan eh, yung mga taga-US kung sino ang magbibigay ng katahimikan sa ating bansa. Sa mga kababayan natin dyan, kayo na ang bahala. Isalba natin ang ating bansa sa gyera na hindi naman natin gyera. Ganun lang po. Yes, exactly. So napaka-importante. Napaka-importante nitong nitong election na to para sa atin kasi nga ang Pilipinas talaga laging laging konektado yan talaga sa Amerika eh. Hindi naman talaga natin may kakaila yun dahil once we were colonized by the Americans and katulad ng sinasabi din natin meron ng debate dito sa Pilipinas na ang Pilipinas ay wala pa talagang identity dahil we were colonized by 3 countries, yung Spanya, Japan, and America. At sinasabi na until now, hindi pa daw tayo independent or wala daw tayo talagang Independence Day. Dahil hanggang ngayon, parang hawak pa rin tayo nitong mga bansa na ito. Exactly. Tsaka hindi lang sa Pilipinas. Actually, the world is watching. Talagang sinusubaybayan ito. Kasi kung patungkol nga dun sa ayaw ng gera, kasi ang dami nang nakakasama dyan eh. And even siguro yung mga Chinese, sabi niya nga, ina-isolate, ina-try-isolate ang China. So, involved lahat dito. Maraming bansa nanonood nito, I'm sure. Ang magiging mahirap lang kasi dito yung talagang yung matatag na stand ni Donald Trump sa yung immigration policies niya. Kasi talagang alam naman natin na marami rin naman tayong mga kababayan dyan, lalo na yung mga Hispanic dyan sa Amerika na mga illegal. So talagang palagay ko, kabang-kaba na sila ngayon. Kasi nung nakaraan, nagkaroon ng crackdown against mga yung kung tawagin dyan ay TNT, di ba? Yeah. So anyway, the destiny will tell us kung sino talaga ang mananalo dyan sa election sa Amerika. But sana i-update mo kami lagi, Sir Paulo. Lagi mo kaming i-update. Talagang abangan namin yung iyong mga reports dyan. Ikaw ba, anong oras ka planong lalabas para bumoto o tapos ka na? Today. After tayo mag-usap. Ayun. Yun. Siguro, sir. But you know, mga brothers, it really all depends upon our president. Kung sino man manalo dito, yung katulad ni Trump, yung policies nila is America first, maapektuhan tayo. Sila Kamala, Democrats, they are more on wars, maapektuhan din tayo. So it depends upon our sitting president on how he will respond to either a Trump win or a Kamala win. Dapat one step ahead siya. Correct. Alam niya, may plan B na siya, may plan A. Kung manalo si Trump, ito ang gawin ko. Plan B, kung manalo si Kamala, ito ang gawin ko. Dapat ganun ang presidente natin. Pero sir,
Matanong ko lang, kasi sabi niyo sa December pa malalaman or i-announce kung sinong mananalo. Pero para maintindihan ng taong bayan, in 24 hours more or less alam na natin kung sinong magiging next president ng US. Ayun. Yes, So, because exciting po. electoral vote siya Electoral vote siya. So, California, no matter how many will vote in favor of one candidate, 55 lang talaga siya. Ang counting dyan. So, kung lalabas ng result na nanalo si Kamala sa, example lang nanalo si Kamala sa California, may 55 na siya. So, makakabilang na yung mga analyst. May 55 na si Kamala. Si Trump nanalo dito sa Texas, 40 ang votes dito. May 40 na si Trump. So, itatali na nila per state. Madaling mabilang. Ang babantayan nila ngayon is what they call the swing states. Kasi pantay talaga sila, almost pantay. I think mga isa o dalawa lang ang votes na very close margin talaga. Small margin. So, even one swing state na maliit, importante yan sa kanila. But according to the polls ngayon, among the 7 swing states, kasama na yung Pennsylvania that has the largest vote, which is 19, 5 of the swing states are in favor of Trump. Kasama po yung Pennsylvania? Basta 5 dyan. 5? 5 dyan. Yeah. Ako, magandang ano yan. Yan ang pinakamalaking swing state na tinatawag na who has the largest vote. Sir Paolo, pag nanalo kung sino man manalo na presidente, yung kanyang running mate, automatic siya na rin ang vice president, di ba? Yes. Kaya walang away. Walang away. Eh bakit? Ano naman magkakampi naman yung vice president at presidente dito Unity. Noon. Bakit nag-aaway sila? Noon. Ayan, sige. Anyway, sir, ano na lang po, final message natin sa mga Pilipino ngayon na nandito at syempre sa mga Pilipinong nanonood dyan sa Amerika na talaga namang lalabas na para bumoto katulad mo. Yeah, so we have SMNI dito sa US has a large viewership dito sa Filipino Americans, and I would like to ask them to get out and vote. Support the candidate, katulad ng sinabi ninyo. Support the candidate that you think will be advantageous for the Philippines. Kasi in the end of the day, we are for the Philippines talaga. Yun. Maraming salamat po, Paulo Calzo, SMNI USA correspondent dyan sa Houston, Texas. Magandang umaga sa iyo and good luck. Thank you, sir. Ako, nakakalito, no? Sobrang nakakalito. Ibang-iba yung botohan doon. Grabe. Sana ganun din, di ba? Mahilig na naman tayo gumaya sa Amerika, di sana pati yung botohan doon, ginaya na lang din natin. Kailangan mo talagang amyendahan yung batas. Kasi kailangan talaga ng federalism in order for us to, have yung ganitong klase na. Kasi hahatiin mo parang dati ngayon naka-region tayo So hahatiin mo na per state na. Tapos yun din, ayon sa population, magtatalaga ka doon ng electoral college votes. Yan. So magiging dalawa na lang din ang maglalaban dito sa atin. Dalawang partido na lang. Kasi sa ngayon, ang daming partido Merong partido, yung katulad ng sinasabi ni Trillanes, are you a Democrat or a Republican? Sabi niya, I'm Nationalista Party. Napakagaling, di ba? Ang layo na sinagot Miski si Trillanes, na taga-gobyerno na, atong politiko na, hindi niya pa naiintindihan yung pagiging, yung Republican and Democrat. Parang si ano lang yan, si Risa Ontiveros. Nung sinabihan siya ni PRRD na guilt is personal, ang sagot niya, yes, it is personal. Ganyan ang mga politiko natin. Puro papogi lang. Puro papogi, puro tanga. Well, again, tayo pa rin dito sa Pilipinas, may pa rin tayo. Last message para sa akin, tayo ang may kapangyarihan na maglagay ng matinong politiko. Kung ano man ang magiging Pilipinas after elections,
kasalanan natin yan. No? Kasalanan ng mga botante yan. O, kasi naglagay tayo ng alam na nga natin pamilya magnanakaw, alam na nga natin na mayroong mga bagahe, pero iboboto pa rin natin. So, nasa sa atin yan. Tingnan natin kung anong magiging resulta nitong eleksyon sa Amerika and kung magiging maayos, maganda yung resulta nito sa dyan sa kanila, sana ganun din dito sa atin. Sana magkaroon din tayo ng maayos, walang dayaan na eleksyon sa 2025. Coach Oli? Alam mo, dalawang pinakamalaking problema ng bansang Pilipinas ngayon. Una, corruption at saka yung mga adik. No? So, siguro, pag tayo kukuha ng mga iboboto natin, isigaw na natin. Simulan na natin isigaw na magpa-drug test. Lahat po, simulan na natin. Actually, ako niyayaya ko sila. Pa-drug test din tayo, Banateros, di ba? Wala namang masama eh. Kasi kahit political vlogger ka, dapat ikaw din. No? Nagsasalita ka ng no to drugs, dapat drug rin kayo. Drug-free kayo. Drug-free. Oo. So, pangalawa... Baka naman drug-free sila. Free yung drug. Nagmura na. Pangalawa, yung corruption. And tingnan naman natin yung mga iboboto natin na walang bahid ng korupsyon. Kung sa tingin natin sila ay talagang ilang beses na natin binibigyan ng tsansa, ganun pa rin ang ganun, at tayo'y duda na sila ay corrupt, huwag na nating iboto. Bigyan natin ng tsansa yung mga katulad ni Pastor Kibuloy na alam natin itutulak yung laban sa korupsyon. So isa po yan sa magiging plataforma ni Pastor Kibuloy, yung labanan ang mga korap. Sana isama na rin ni Pastor, labanan din yung mga adik sa bansang Pilipinas. Yun, solve na tayo dyan. Korupsyon at drug addiction, solusyonan. Ayun, sa akin naman ako excited ako sa ginaganap na eleksyon ngayon sa Amerika. At excited na rin ako sa magaganap na eleksyon dito sa Pilipinas. Dahil dito, sa eleksyon na to, sa midterm, malalaman natin kung yung mga botante o yung mga tao, yung mga Pilipino ay nag-iisip na. Magiging basihan natin yung resulta ng magiging eleksyon sa Pilipinas. Sana matuto na po tayo. At syempre, bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown, no? Grabe, 50 days. 50 days na lang. Bilis, no? 50 days na lang. Pasko na. Kaya, nako, Coach Oli, size 12 ako, ako size, 9. 8.5, 9. Dapat, dapat mag-ano tayo dito, monito-monita, no? Pwede. Mag-exchange gift tayo, no? Kaya lang ang problema, 20 pesos. Wala naman kayo dito. Hindi nga, 20 pesos, pwede yan. 20 pesos para, Nasagapan kayo nun noong December. Boss Dada, 9.5 ako, 9.5. Ako 9 lang. 8.5 or 9 po, kasi sa akin. Pagtsatsagaan ko na yun. Tsaka yung relo ko, kahit ano lang, ano yung relo mo? Ano to? Si Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ayun, kita-kita po tayo uli, mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman po, si Master Judea. Para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo.
at malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Pastor na si Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Kibuloy is a threat to peace and order in the country. Father, you have ordained leaders for the development, prosperity of our country, no matter what. The scriptures are very clear. And the scriptures tells us to put them up in supplications and prayers, that they may do the right thing, that they may guide our nation towards peace and development and prosperity. Before I become extinct, I'd like to say to you, talagang you are the son of God. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.